Ang una nating kwento ay primate. What if inatake ka ng sarili mong alagang hayop? Stand for 911. Where's your emergency? He's killing my friend! Who's killing your friend? My chimpanzee! Ito ang totoong storya ng isang unggoy na inatake ang amo niya. Madami sa ating mga Pinoy ang nag-aalaga rin ng unggoy. Ang iba naman sa atin ay kinakain pa ito. Pero sa Amerika noong 1995, bumili ang mag-asawang sina Sandra at Jerome Harold ng isang chimpanzee sa halagang $50,000. Ang cute-cute ng baby chimpanzee na ito. Pinangalanan nila itong Travis at pinalaki na parang tao. Sa loob ng bahay siya lumaki at nasanay sa mga tao simula pagkabata pa lang. Tinuruan siyang kumain sa mesa, uminom ng alak sa wine glass, magbihis mag-isa, magsipilyo, at gumamit ng computer. At dahil dito, sumikat si Travis the chimpanzee. Lumabas siya sa mga commercials tulad ng Old Navy at Pepsi sa Amerika at naging guest pa sa The Maury Povich Show. Ngunit pagsapit ng Pebrero 2009, sino ang mag-aakala na ang cute na chimpanzee na ito ay gagawa ng karumal-dumal na bagay? Kung mahilig ka nga pala sa twisted stories, follow ka na sa amin. Merong bisita ang mag-asawa sa bahay nila noong araw na yon, si Charla Nash. Ngunit habang tinutulungan ni Charla si Sandra na papasukin si Travis sa kanilang bahay, biglang inatake ng 14 anyos na si Travis, si Charla. Kinuha ni Travis ang susi ng kotse at tila nawala sa sarili. Nagwala siya nang makita niyang hawak ni Charla ang isang Tickle Me Elmo na manika na paborito niyang laruan. Kalunos-lunos ang ginawa niya kay Charla. Sinugod niya ito at halos mapatay na niya ang babae. Nawalan ito ng mga kamay, ilong, mata at talukap ng mata at nadurog rin ang mga buto nito sa muka. Sinubukan ni Sandra na pigilan si Travis sa pamamagitan ng pagpalo ng pala at pagsaksak dito ng butcher's knife. Pero walang epekto ito. Stand for 911. Where's your emergency? This is Sandy. 231 Rock Crimin Road. What's the Send the problem? police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who has up. a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your Yes. friend. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. With guns, please. Shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. He ripped her face off? He's trying to attack me. Please, Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up. Listen to me. They're on the way, ma'am. Guns. They gotta shoot him, please. Please, hurry. You're there with your friend. I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's eating her. Please. God, oh, please. Napigilan lang si Travis nang dumating ang pulis at mabaril ito. Nakabalik pa si Travis sa kanyang kulungan bago doon tuluyang namatay. Dahil sa insidenteng ito, isinulong sa US Congress ang Captive Primate Safety Act para masigpitan ang pagbebenta at pagbiyahe ng mga primates. Yan ang mahirap sa atin. Minsan, dahil sobrang cute ng mga hayop, nakakalimutan nating wild animals pa rin ito at nakakalimutan na nating mag-ingat mula sa kanila. 240 pounds si Travis, tulad ng isang malaking lalaki na maliksi at malakas, kaya tiyak, kayang-kaya ka nitong patayin. At yan ang bad idea of the day natin, buddies. Kita-kits sa dilem. Ang pangalawa nating kwento ay gamer killer. Ops, mga parents, makinig kayo. Ang mga anak nyo ba ay addict sa games like Roblox, ML, or COD? Lalo na ngayong Pasko at bakasyon. Lagi nyo din ba silang pinapagalitan? What if mapikon sila sa inyo at gantihan kayo at patayin? Kaya hinay-hinay lang sa pagsisermon sa mga bata ha.
dahil nangyari ito sa isang pamilya sa Ohio. Noong 2007, adik sa game si Daniel Patrick, 16 years old, at ang paborito niyang game ay Halo 3. Isa itong first-person shooter game. Sobrang na-addict si Daniel dito at hindi na siya kumakain o natutulog. Talagang babad lang sa paglalaro. Nabahala naman ang kanyang tatay na si Pastor Mark Patrick. Na-curious ito at pinanood one time si Daniel sa kanyang paglalaro. At nang makita ni Pastor, nagalit ito at sinabihan si Daniel na tigilan ang paglalaro nito. Masyado daw violent ito para sa mga bata. Pero matigas ang ulo ni Daniel, patuloy pa rin siya sa paglalaro ng Halo 3 kahit ilang beses na siyang pinagalitan ng kanyang tatay. Hanggang isang araw, noong September 2007, napikon ang tatay niyang si Pastor Mark at kinomfiscate ang laro niyang Halo 3. Tinago niya ito sa kanyang safe at nilock ito. Sinubukan naman ni Daniel na magmakaawa sa parents niya pero hindi ito umubra. Sinubukan naman niyang magwala pero hindi rin ito umubra. Kala ni Pastor, ito ang solusyon sa addiction ng anak niya. Natahimik naman si Daniel sa mga sumunod na linggo. Pero lingid sa kalaman ni Pastor, may binabalak pala ang kanyang anak. Pagsapit ng October 20, 2007, lumapit si Daniel sa kanyang magulang at sinabing nagsisisi na siya sa ginawa niya. Inamin niyang mali siya. Natuwa naman si Pastor at ganito na ang inaasal ng kanyang anak. Kaya nag-enjoy ang pamilya at nanood ng isang movie sa sala nila. Sa kalagitnaan ng movie, bigla namang umakyat sa second floor si Daniel. Patuloy naman sa panonood ng movie ang parents niya. Ang di alam ni Pastor Mark, ginawan pala ng paraan ni Daniel para malaman ang safe combination at nabuksan ni Daniel ang safe ng tatay niya. Kinuha ni Daniel ang pinakamamahal niyang Halo 3. Pero napansin niya, meron din palang barel, isang 9mm Taurus at meron ding perang katabi. Dito na nagkaroon ng bad idea si Daniel. Pagkababa ni Daniel sa sala, sabi nito sa nanay at tatay niya na meron siyang surprise kaya i-close nila ang kanilang mata. Sinunod naman ito ng mag-asawa pero lingid sa kalaman ni Pastor, bumunot na pala ng baril at pinaulanan sila ng bala. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories tulad nito, follow ka na. Tuwang-tuwa naman si Daniel sa kanyang pagbaril. Kala niya para lang itong game niya na Halo 3. Pagkatapos niyang baril ng mga magulang niya, tinabi ni Daniel ang baril sa kamay ng tatay niya at tumawag si Daniel sa 911. Nireport niya na nagmaoy daw ang tatay niya at pinagbabaril sila. Napatay daw ng tatay niya ang nanay niya pero nakataka siya. Dito na binaril ng tatay niya ang sarili niya. Mautak din tong si Daniel, napaka-evil genius para sa kanyang murang edad. Pagkadating naman ng mga pulis, inimbestigahan nila ang crime scene. Akala ni Daniel sasakay ang pulis sa kwento niya, ngunit hindi niya alam na hindi tanga ang mga ito. According sa investigation nila, wala namang mental health issue si Pastor. And it's very unlikely na magmao ito. Hindi rin nagmamatch ang forensic evidence sa crime scene. At ang tunay na pasabog sa kasong ito, buhay pa pala ang tatay ni Daniel na si Pastor Mark. Kahit nasugutan nito, tinuro niya si Daniel bilang suspect. Kala ni Daniel ang mga headshot niya sa larong Halo 3 ay katulad sa tunay na buhay. Pero nagkakamali siya. Nagkakutob naman si Daniel na aarestuin na siya ng mga pulis. Kaya tumakbo ito at tumakas gamit ang minivan. Dala-dala niya pa rin ang kanyang larong Halo 3. Grabe ka adik ang batang ito. Gagawin talaga ang lahat para lang sa laro niya. Pero eventually nahuli din si Daniel at naaresto. Nakunan din ng paraffin test ang kanyang kamay para i-check kung pumutok ba siya ng barel. At positive for gunpowder residue or GSR si Daniel.
at ginamit itong ebidensya para makulong siya. Naisugod naman sa ospital ang tatay niya at nakasurvive ito sa mga injury sa pamamaril. Matapos ang mahabang trial, na-convict din si Daniel noong January 12, 2009 for aggravated murder para sa nanay niya at attempted aggravated murder para sa tatay niya. Hindi lumusot ang depensa ni Daniel na guilty due to the reason of insanity. Sabi ng judge hindi daw siya baliw at alam niya ang ginagawa niya habang ginagawa ang krimen. Nasentensya ng 23 years si Daniel at sa 2030 eligible na siya para sa parole at 39 years old na siya by that time. Tingin niyo, buddies, tama bang bigyan ng parole ang batang killer na ito? Ano ba dapat ang ginawa ni Pastor Mark para hindi umantong ang kaso sa ganito? I-comment niya sa baba. Until next time, buddies, kita-kits sa dilim.